para sa mga bata, sa mga nagbibinata, sa mga nagdadalaga, at saka doon sa hindi naman matanda, pero tumatanda. Amen. Meron tayong kasabihan na tumanda ng walang pinagkatandaan. Amen. So ito po ay actually is a cross-reference doon sa declaration ni Haring David. You remember, sabi ni David, noon ako ay bata, I was young, pero ngayon matanda na ako, pero hindi ako nakakita ng anak ng Diyos na pinabayaan. Amen ba yon? So ito po ay, kung sinabi ni David na I was once young, and now I am old, but I've never seen a righteous, anak ng Diyos na pinabayaan. Itong passage po na ating pag-uusapan this morning is a cross-reference of David's declaration, pero from other book of the Bible. Okay? So alam ko lahat tayo naging bata at lahat tayo tatanda. Sabi nga natin, be grateful kay Lord pag ikaw ay matanda na. Huwag mong pagsisihan na ikaw ay tumanda na dahil hindi lahat ay tumatanda. Yung iba, kinukuha ng bata. Tama ba? Tingnan mo yung katabi mo, kaya sabi mo sa kanya, nanay, tatay, you are blessed. Yan. So, ngayong umaga po, kung ikaw ay nandito sa church and ikaw ay naghahanap ng encouragement today para sa mga dadating na araw, marahil po sa darating na linggo o sa mga darating na panahon, ikaw ay feeling overwhelmed, di ba? Overwhelmed at hindi mo alam na ma-accomplish ko ba yung mga paparating sa future. Kasi itong declaration ng passage natin ngayon, itong sermon natin today, is may kinalaman ito dun sa ating past at saka may kinalaman ito dun sa ating future. Kaya sabi ko nga, para ito sa mga bata at saka para sa mga aging. Ayan. So, kung ikaw ay nakakaramdam ng overwhelmed ka sa mga bagay-bagay, mga task mo, itong mga dadating na panahon, marahil siguro iniisip mo na yung situation mo is impossible, and hindi mo sure kung malalampasan mo ba yung mga pagsubok na yan, malalampasan mo ba yung mga problema na yan. Church, I'm telling you, rest assured, ang ating Diyos is bigger than any situation or worries or fears na harapin mo. Amen ba yon? Ulitin ko po, baka hindi nyo nakuha. Sabi nila, ang laki-laki ng problema ko. Pero alam ba na yung Diyos natin ay mas malaki kesa sa problema mo? Alam mo ba yung Diyos na ating siniserve, the God whom we serve, our Father in heaven, is bigger than your worries, is bigger than your fears. Kaya sit back at alam ko, after this sermon, may encourage ka and you'll see your life na talagang it's worth living. Amen? Worth living, of course, pagkasama si Lord. Nabasa ko po itong verse again and again. Sabi ko nga, siguro part ng aking devotion. And then, I was moved again. Kasi hindi ko lang naman isang beses nabasa to. Pero sabi ko nga sa'yo, this is the power of your daily devotion with the Lord. Yung pagbabasa mo ng Bible. So, I have come across again with this scripture, and I was moved by the promises na pinoprovide nitong short verse na to sa Bible. So, ang title ng message natin ngayon is, kilala nyo ba si Sharon Cuneta? Hindi ko alam kung siya ang original nitong kanta na to, pero ang title ng ating sermon today is, Kahit Maputi na ang Aking Buhok. Amen. Yung mga bata, hindi nila alam to kasi Justin Bieber na inabot niya mga yan. Pero ang title po ng sermon natin today is, Kahit Maputi na ang Buhok Ko. Tingnan mo yung katabi mo. Kahit walang buhok yan, whether you like it or not, puputi yan. Kahit anong tago mo ng pagtitina, ako, alam niyo po,
Fake yan eh. Kinukulayan lang ng asawa at ng anak ko yan. Pero pag hindi ako nagkulay, puro puti na po yan. Hindi lang halata. Pero I was really moved by the promises of this verse in the Bible. Samahan niyo po ako. Please open your Bible in Book of Isaiah. Sabi natin kanina, di ba, in Book of Psalms, David declares, I was once young. Naging bata din naman ako. Ngayon matanda na ako, pero hindi ko nakita na ang Diyos ay nagpabaya. Sabi ngayon ni Isaiah, in verse 46, in chapter 46, verse 4, sabi dito ng Lord, I will be your God throughout your lifetime until your hair is white with age. Kaya tinatanong ko sa inyo, tingnan mo yung katabi mo, maputi ba ang buhok niyan o tinina lang? Amen. I made you. Tingnan niyo po ang sabi ng Lord, I will be your God throughout your lifetime. So, ibig sabihin, throughout your lifetime, mula pa man doon sa womb pa lang ng nanay mo, habang ikaw ay pinanganak, habang ikaw ay lumalaki, nagbibinata, nagdadalaga, di ba? Nag-aral, nag-asawa, ngayon, stable ka na, ngayon, medyo old ka na. Sabi ng Lord, I will be your God throughout your lifetime because I made you. So makikita natin dito na meron talagang nag-create sa atin. Meron talagang lumikha sa atin. So dahil merong nag-create at lumikha sa atin, sabi niya, I will care for you. And I will carry you along and save you. So dito po sa passage na to, sinasabi dito that even to our old age, kahit maputi na ang buhok mo, God is the one. Throughout your lifetime, He will care for you, carry you, and save you. So, alam niyo po, napakasarap kasi, especially sa ating po mga believers, na maliwanag at malaman mo na merong Diyos na nagke-care sa iyo. Di ba, ang sarap po malaman na ganon? Yung, if there is someone na talagang through thick and thin, magke-care siya sa iyo. At yun po yung dinedeclare ng Bible. Merong God who made us, who will care and carry us and save us. So, again, itong verse po na binasa natin is for all ages, young and old. Kasi throughout your lifetime, ang sabi ng Panginoon. So, ano ba ibig sabihin sa atin today? Nitong Isaiah 46 verse 4. Again, church, it has always been a great comfort. Sabi ko nga sa inyo, marahil siguro overwhelmed ka, hindi mo alam kung malalampasan ko kaya itong mga pagsubok na to, itong mga problema na to. Overwhelmed ka ng mga alalahanin, ng mga worries, mga fears. Pero it's always been a great comfort para sa mga anak ng Diyos to realize that the Lord knows us. Because He created us. Mas kilala ng Diyos tayo kaysa mas kilala natin ang sarili natin. He knows us before we were born. He forms us in our mother's womb. Sabi nga, di ba ng Bible, we are fearfully, wonderfully made. Kasi nga, yung nag-create sa atin, walang iba kundi yung Diyos ng heaven and earth. Indeed, ang Panginoon, sabi niya, throughout your lifetime, so every day sa buhay natin, He watches over us. Di ba? Pag sinabi mong He watches over us, akala mo ba every day na ikaw ay secured? Akala mo ba it's about yourself? Kaya ka secured, at peace, protected because there is God. Meron Diyos na hindi mo nakikita na nagpo-protect sa'yo. He watches over you every movement, every moment. Faithfully remains with us. Kahit nga, minsan, we wander far away from Him. Diba? Kahit nga minsan, lumalayo-layo tayo sa Panginoon, pero He still watch over us. So itong Isaiah 46:4 assures us na hindi lamang
on our early years. Ito yung sinasabi natin, hindi lamang mula nung bata ka lang. Hindi huminto si Lord nung bata ka lang na siya ay interesado sa'yo. He is with us every day. Kaya gusto kong maintindihan mo today na kailangan mong ma-encourage today na every day sa life natin, from the start to finish, from birth to death, and for every day and every season in between, nandyan ang Lord sa atin. Every season. Kasi ang life talaga, church, may mga season talaga, di ba? May season na masaya ka, may season na malungkot ka, may season na tahimik ang life, may season na punong-puno naman ng pagsubok. Pero every season sa life natin, in between, nandyan ang Lord. Do you believe? Marahil siguro ngayon sa kinaupan mo, iniisip mo, oo nga, no? Through the years, naging mabuti naman ng Lord sa akin. Totoo ba yon? Sabi mo nga sa katabi mo, through the years, naging mabuti ang Panginoon sa akin. Amen? The Lord is not only interested in us during our youth. Okay? Nung tayo ay malakas pa. Alam mo, yun nga lagi ko sinasabi kay Lord. Kasi in my case, syempre, marami rin akong give up for His ministry, kasi ministry naman to ng Lord. Pero minsan, syempre, pag nag-uusap kami ng Lord, sabi ko, Lord, alam mo naman, yung prime time ko ng age, Lord, nag-serve naman ako sa'yo, pero sa pagtanda ko, wag mo akong pababayaan. Amen. So, ganun din po tayo. The Lord is not only interested in us during our youth. Mga nanay, mga tatay, mga lola, mga lolo, mga bata, hindi lang interesado si Lord nung malakas pa tayo, nung prime time natin, ng life natin. He is also deeply interested in us if we advance into our twilight years. Di ba? Kahit na matanda na tayo, hindi magpapabaya ang Diyos. Kaya excited po ako i-share, especially dun sa mga tumatanda na. Na akala mo, pinabayaan ka ng Panginoon. No, it's not true. The Lord loves and cares for each one of us. Kahit pumuti na ang buhok mo. Kahit na nga, hindi mo na kayang lumuhod. Diba? Kahit dumadami na yung wrinkles mo. He cares for us. Kahit pasmado na yung mga kamay mo. Kahit nanginginig na ang mga labi mo pag ikaw ay nagsasalita. At kahit na nagsisimula ka ng magiging makakalimutin. Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Alam mo, kahit makakalimutin ka na, nanay, tatay, si Lord, hindi ka makakalimutan. Amen? Because He promised to carry us and care for us in every seasons of life. Covenant ni Lord yan sa atin. For better or for worse. In sickness and in health. Hanggang sa kabilang buhay, kasama natin ang Panginoon. Because He is our Father and we are His children. He created us. Di ba sabi sa Isaiah 46:4, "For I made you." And He has promised to faithfully carry us, care for us, help us, and save us all the days of our life. At hindi lang yun. Even at the end of this earthly life, may pangako pang glory ang Diyos sa atin, yung buhay na walang hanggan. Di ba? Kaya hindi lang po dito ang interest ng Lord sa atin, yung buhay natin dito sa ibabaw ng lupa. Interesado siya at mas interesado siya doon sa buhay nating na walang hanggan. Kaya nga namatay si Christ para sa atin sa cross. Para kung sino man ang manampalataya, maniwala, tanggapin si Jesus bilang kanyang tagapagligtas,
ipagsasama niya sa kanyang kaharian. Sabi niya, I will be your God throughout your lifetime. Pero hindi natin yun na-appreciate. Hindi natin nare-realize yun because we are overwhelmed sa mga problema. Hindi mo nakikita. Hindi naman nagpabaya ang Diyos eh. Maaari sigurong iliba lang ang ine-expect mo. Amen ba? Hindi siya nagpabaya. How many times na munti ka na mapahamak, mamamatay ka na nga, pero ingatan ka pa ng Lord? How many times na nandun ka na sa bingid ng kamatayan dahil sa karamdaman, pero pinagaling ka pa rin ng Lord? How many times na gusto mo nang kunin yung sarili mong buhay, pero pinreserve ka ng Lord? How many times? Nga lang hindi natin na-appreciate yun. Kasi nga, iba yung ine-expect natin marahil. Pero ang sabi ng Lord, until your hair is white with age. Because we're talking about our life here on earth. Dahil ibang usapan yung buhay natin sa walang hanggan. There will be no pain, no sickness, no tears, no crying, di ba? Pero dito sa ibabaw ng lupa, nangako ang Diyos sa'yo na hindi siya magpapabaya. Sana you take this by heart. I will carry you and I will care for you and I will save you. Alam niyo po, bigyan natin ng konting background. Bakit doon sa panimula ng passage sa binasa natin, sabi niya, I will be your God. Okay? Ito pong binasa natin, Isaiah 46:4. Itong verse na to, starts from a chapter with a prophecy concerning yung Diyos-Diyosan ng city of Babylon. Okay? Kasi meron silang mga Diyos-Diyosan noon. Na itong kanilang Diyos-Diyosan, nagre-represent ito nung mga idols na gawa sa kahoy at marahil gawa sa mga ginto. Nakakita na ba kayo ng ganon? Okay. So nanganganib kasi for captivity ang Babylon. Ibig sabihin, nanganganib sila sa pagkabihag from other nations. Kasi alam mo, nung unang panahon talaga, agawan talaga, di ba? Agawan ng bayan. Agawan ng ari-arian. Ika-captive ka talaga, di ba? So, ito yung background nito. So, nanganganib sila for captivity. So, dahil nanganganib sila for captivity at marami silang mga idols, mga Diyos-Diyosan, so, iniisip nila, paano natin bibit-bitin itong mga to? Paano natin i-carry itong mga Diyos na ating wino-worship? So, ang nangyari, parang itong kanilang mga ginudiyos ay naging burden sa kanila and unable to do anything to help them. See, tinan nyo, pagkakaiba nito, ito yung background na to. Meron silang Diyos na sinasamba na pinoproblema nila kung paano nila dadalhin out of captivity. Meron silang Diyos na wino-worship na hindi sila kayang tulungan. That's the background. So, itong picture na to was familiar scene in that day on special days. Itong mga idols nila, itong mga Diyos-Diyos ang sinasamba nila, ito yung mga nilalako nila at ano tawag sa ganon sa street, yung kanilang pinoprosesyon. Okay? So tapos, itong mga Diyos nila, bit-bit nila. Tinan nyo kung ano yung contrary dito. Basahin natin ulit, Isaiah 46:4. Ano sabi sa Isaiah 46:4? Paki-plus nga ulit. Ayan. I will be your God throughout your lifetime until your hair is white with age. I made you and I will care for you. I will carry you. Bibit-biting kita. Dadalhin kita sa aking mga kamay. Ang sabi ng Panginoon. Pero, in contrary, yung mga God o yung idols itong bayan ng Babylon, namumroblema sila, paano natin bibit-bitin ito? Samantalang yung Isaiah 46:4, dinedeclare dito, nung binasa natin, na yung Diyos natin, siya yung may bit-bit sa atin. Tama ba?
The God whom we serve, siya yung bumibitbit sa atin. Hindi tayo yung bumibitbit sa Diyos. Are you getting this? Hello? Now, my question for you today is, what kind of God you serve? What kind of God you worship? A supporting God or a God who need a support? Magkaiba yun. Kasi, yung Diyos natin, siya yung may bit-bit sa atin eh. Kaya, sino nga ba yung Diyos mo? Yung Diyos mo ba is a supporting God? Sinusuportahan ka? O yung Diyos na kailangan ng suporta o tulong mo? Kailangan mong bit-bitin. Naku, ang dami ko po nakikitang ganon. Pasensya na po. Pero ang dami ko po nakikitang ganon. Bit-bit nila yung Diyos nila. Many worship gods they must support. People create their own God. Di ba? Yun tayo eh. May mga tao na nagke-create o gumagawa ng sarili nilang Diyos. Gagawa ako ng Diyos, yung Diyos na sa akin susunod. Gusto ko, yung Diyos na gagawin ko, hindi mo ako papakialaman pag hindi ako nag-church. Tama? Yung Diyos na gagawin ko, na wala kang pakialam kung hindi ako magpe-pray. Ang gusto ko, yung Diyos na hindi ako pakikialaman. Hindi ako, lagi na lang akong iintindihin sa kasalanan ko. Well, it's true. Ganun naman ng Diyos natin eh. Di ba? He's gracious. Alam niya yung mga kasalanan natin. Gusto ko yung Diyos na ipoprovide niya yung kailangan ko. Yun ang gusto natin. Gusto ko yung Diyos na sasagot ng panalangin ko. Yun yung gusto natin. Ngunit, gumagawa tayo ng sarili nating Diyos. Okay, ganito gawin natin. Let it first be established na ang bawat tao talaga merong Diyos. Depende lang kung sino yung Diyos natin. Kasi guiding principle po natin yan eh. Okay? Meron tayong master passion na tinatawag behind in every man's life. Driven tayo of some master passion. Para mas simple, ang tao talaga natural na meron talaga siyang minamaster. Depende lang kung ano yung kanyang Diyos. Okay? It doesn't necessarily mean na naniniwala sila in the true living God. Okay? Yung eternal creator. So, ang gagawin nila, magke-create sila ng sarili nilang Diyos, yung sa kanila susunod. Okay? Kaya na-create yung mga idols. Okay? Now, kung gagawa sila ng Diyos according doon sa taste nila o will nila. Kasi in the Old Testament times, if you read your Bible, there were 3 most popular gods. Small letter God o small letter G. Ayan. Kasi alam natin, pag big G, capital G, the God of heaven yon. Pag small letter G, yun yung mga Diyos-Diyosan lang. Okay. Sa Bible, meron talagang 3 most popular gods. Pag nabasa nyo, isa dyan si Baal. Isa dyan si Molech. Isa dyan is Mammon. Ano alam nyo yung Mammon kung ano? Pera. Totoo ba na sa panahon natin, meron talagang Diyos ang pera? Totoo? Itong 3 God na to, nagre-represent ito ha. Tingnan mo, gumawa sila ng sarili nilang Diyos and each one of these gods represents, number 1 is the God of intellect. Next is the God of pleasure and the God of power. Okay, yan yung nire-represent itong mga gods na to in the Old Testament time. And these same gods worship today. Nga lang, in a more sophisticated way. Maaring nga hindi siguro tayo sumasamba sa mga idols, pero may tinatawag na mga modern idolatry. Anything, church, anything sa buhay mo na pinahahalagahan mo more than God is idolatry. So, that's what we call the modern idolatry.
Maari sigurong mas wino-worship mo yung pera mo. Hindi ka naman sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, pero sinasamba mo yung asawa mo. Sinasamba mo yung bahay mo. Talagang meron bang ganon? Wino-worship niya yung bahay niya? Merong nag-worship ng mga false gods. Pero these false gods must be carried. Di ba? Bit-bit mo. Sino dito may wallet? Bit-bit yung wallet. Sa bag o sa bulsa? Wala, syempre. Sabi nila wala. Kasi pupunta ako ng church eh. Do you agree? Na ang tao pag pupunta ng church, iiwan ang credit card, iiwan ang cash, iiwan magtitira yan ng 20 pesos sa bulsa. Para pag nagpas ng giving, pero pag pumunta ng mall, kompleto ang dala. Tama. Lahat ng credit cards, dala. Ano pa? ATM cards, dala. Checkbook, dala. Diba? Lahat, dala. Ano pa? Ay, uso na pala ng GCash ngayon. Now, please, church, please open your heart sa message na to. Ito kasing mga gods na to, kailangan bitbitin. Rather than removing the burdens, di ba? Sila ang nagiging burden. Di ba? Problema nila sandali, ika-captive tayo. Anong gagawin natin dito sa mga idols natin? Kailangan natin silang bitbitin. So ano nangyari? Burden sila, naging pabigat pa sila, naging kabigatan pa sila. Imbes na yung kabigatan natin ay alisin ng tunay na Diyos. Amen? Do you agree? Imbes na ma-deliver sila into captivity sa pagkabihag, naging itong mga false gods na to, na-captivate pa nila yung buhay ng isang tao. Kaya yung mga nagwo-worship sa pleasure, di ba? Yung mga modern idolatry, pag we-worship na ang pleasure, yan, prisoner ka na ng lust. Pag nag-worship na ang tao sa power, ano na nangyayari? Prisoner ka na ng greed. Pag nag-worship na ang tao sa intellect, ang dami mo nang alam. Prisoner ka na ng pride. Nakuha nyo? So that's modern idolatry. But the true living God, the God whom we serve, the Jehovah, the God of heavens, the true living eternal God supports man. Hindi niya kailangan ng tulong natin. Pero itong Diyos na sinasamba nila, kailangan ng support. Oh, ang hirap naman nun. Diba? Bumili ka ng Diyos. Totoo ba na ang Diyos na bibili? Hello? Tahimik. Nasa BOCC ba ako? Totoo ba na ang Diyos na bibili? Nabibili. Di ba mamimili ka pa nga kung anong Diyos ang gusto mo eh. Tama. Ang gusto ng Lord, siya ang mag-carry sa atin. In 1 Peter chapter 5 verse 7 says, casting all your cares, casting all your anxieties on Him because He cares for us. Alam niyo ibig sabihin ng casting? Ipasa mo sa akin lahat ng mga kabigatan mo. Ang hirap naman nun. Bumili ka ng Diyos tapos ikaw ang nabigatan. Amen. I hope you're getting the point. Yun yung problema nung unang panahon. Pero ang sabi ng Lord, cast mo sa akin. Kumbaga sa basketball, ipasa mo sa akin yung ball. Ako ang bahala. Diba? Ako magdi-dribble papunta dun sa court. Ako ang mag-i-slam dunk. Amen? Cast all your cares on Him because He cares for you. So rather than bring into captivity, Jesus, di ba? Kasi bibitbitin nila, ibibihagin sila. Kailangan nilang itakas. Kailangan nilang bitbitin yung kanilang mga Diyos. Pero yung ating Diyos,
Jesus Christ will set you free from those forces of destroying your life. Galatians chapter 5 verse 1 says, it is for freedom. Di ba? Sa kanila problema nila, captivity. And then, hindi lang sila captivity. Mismong yung Diyos nila, captive sila. Captive saan? Captive sila ng pride, captive sila ng lust, captive sila ng greed. Pero yung Diyos natin, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm. Then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Diba? Sabi ng Bible, it is for freedom. Pinalaya ka na ng Panginoon dyan sa mga yan. Kaya yung mga nag-encounter kahapon, damang-daman nila yung kanilang freedom. Amen? Sabi ng Bible, do not let yourselves be burdened again. Dahil hindi kasi natin kabigatan. Yung mga problema natin, ipasa natin kay Lord. Pero yung mga man-made gods, burdensome and useless. Diba? You remember also in book of Isaiah, meron silang mga tenga hindi makarinig. Meron mga kamay hindi makaabot. Meron mga bibig hindi makapagsalita. May mga mata hindi makakita. So it's useless and burdensome. But our God, He carry us. He deliver us from our captivity. Yung mga, kung saan yung, di ba, yung mga strongholds natin, doon pinapalaya tayo ng Panginoon. It was He would carry His people. Siya yung umaalalay sa atin through lifetime. Siya yung may bit-bit sa atin. He carry us. So kailangan lagi tayo magtitiwala sa Diyos. Magtitiwala tayo sa Panginoon. Magtitiwala tayo sa Panginoong Hesukristo. Di ba? Ano man ang kabigatan natin, ipasa natin sa Kanya. Hindi ko po alam ngayong umaga kung ano mga kabigatan ninyo. Pero merong Diyos na interesado sa iyo. Amen? Siya yung may bit-bit sa'yo, hindi siya burdensome, hindi siya yung bit-bit mo, siya yung Diyos na supporting God. He's not the God who needs a support. Siya yung nagbibit-bit sa atin. Meron ito po, how many times ko na rin naman na-illustrate ito sa Bible. Pero again, binasa ko siya ulit, pero in Tagalog version. You remember the story of footprints in the sand? Remember mo? Tingnan nyo yung tao mag-isip. Ang tao mag-isip, akala niya, pag siya dumadaan sa mga problema ng buhay, iniwanan na siya ng Diyos. Nagpabayaan Diyos. Actually, this is just a poem. Pero itong poem na to, it represents the true character of the living God. Okay? So, pwede ba paki-plus mo? Yan, basahin natin sa Tagalog. Sabi dito, isang gabi, ako'y nanaginip. Napanaginipan ko na ako ay naglalakad sa dalampasigan. Mga kabataan, bago sa inyo yung word na dalampasigan, ang ibig sabihin nito, naglalakad siya doon sa malapit sa dagat, sa buhanginan. Okay? Naglalakad siya doon. Kasama si Lord. Imaginin mo, MJ, lika. Yan. Sayang yung pogi pag hindi na-expose. Yan. Lika, MJ, lika. Hawak tayo, MJ. Yan. Bakit malungkot ata ang besi ko? Okay. Yan sa kwento na yan, naglalakad si Lord at saka yung nagsulat nito. Naglalakad siya. Imagine nyo, naglalakad kami sa dalampasigan. Ayan. Dali lang, MJ. Biglang bumalik sa aking alala ang nakaraan. Napansin ko, sa aking likuran, may dalawang bakas ng paang naglalakad. Ibig sabihin, sa paglalakad namin ni MJ, merong dalawang set ng footprint. Okay, thank you, MJ. So, may dalawang set ng footprints. Ngayon, sa kaliwa, yung doon sa sumulat nito, at yung isa ay footprint ni Lord. So, dalawang set. Ngunit, nang papalapit na sa akin ang bakas, nagtaka ako, napansin ko na kung kailan ako'y gulong-gulo, kung kailan ako punong-puno ng problema, punong-puno ako ng kabigatan, sa aking mga suliranin, doon pa nag-iisa lang ang bakas. Bakit ganon? Kung
Nung good times, nung happy moments, magkasama kami ni Lord. Dalawa kaming naglalakad. Pero nung dumating yung panahon ng pagsubok, problema, kabigatan, suliranin. Pero bakit isa na lang yung footprints? Tinanong ko tuloy si Jesus. Sabi mo, Lord, sasamahan mo ako kapag tinanggap kita. Bakit parang ako lamang ang naglalakad sa panahong ako'y may kabigatan? Bakit parang ako na lang? Lord, nasan ka? Sumagot si Lord, pinakamamahal kong anak, hindi kita pinabayaan. Sa panahon ng sakit at hirap, sa panahong tila, isa lamang ang bakas ng naglalakad. Yun ang panahon na binubuhat kita. Wow. What a loving, caring, gracious Father we have. Sa buhay pong ito, ang dami nating mga binavalue. A place to live, kung saan tayo titira. Ito yung mga security ng life natin di ba? Pag marami kang pera, secured ka. Finances, relationship, iniisip mo yung retirement mo, paano ka masisecure, and much, much more. Pero lahat ng ito, uncertain. Pwedeng mawala. Kaya marami sa kanila burden sa atin, requiring effort to keep them working correctly. Pero hindi ganun ang Diyos. Sa Diyos lang natin matatagpuan yung ating tunay na security. Church, sa Kanya lang yung seguridad natin. Kasi lahat ng bagay na meron ka ngayon, anytime pwedeng mawala yan. Pero ang pangako ng Diyos, kailanman hindi kita iiwanan. Kaya magtiwala po tayo, mga kapatid, na lagi siya nandyan. Aalalayan ka niya kahit sa mga difficult times. I-rescue ka niya from danger. Kaya ang ultimate security natin, ang hope natin, sa Diyos lang. Diba? Hindi tayo pwede, alam mo, sa totoo lang, diba, minsan nag-aalala tayo sa mga anak natin dahil nandun nasa school, yung asawa natin nasa trabaho, tayo nagta-travel, nag-aalala tayo for our security. Ang tanong ko, may magagawa ka ba? Kung yung anak mo nandun sa university, sa school, may magagawa ka ba? Tanong ko, may magagawa ka? Wala. Pero you can trust the Lord for security. Pagkatiwala mo kay Lord lahat, di ba? Manampalataya ka sa Panginoon na hindi siya magpapabaya. Trust God to carry you through whatever may come your way. Come to me, all of you who are tired, ang sabi ng Matthew 11:28. Come to me. Alam mo po, itong passage na to, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Pinag-aralan ko po ulit itong Matthew 28 na to, 11:28. Itong come to me. Itong praise na come to me ni Jesus, from the original, yung Greek pala nito, pag binasa mo pala to, hindi come to me, hindi pala siya yung sweet voice ni Jesus, come to me, all of you who are tired, and I will give you rest. Alam mo pala kung ano pala ibig sabihin nito. Church, listen to this. According sa original Greek, pronunciation nitong Matthew 28 is, come to me! Come to me! Come! Come! Don't delay! Come! Yun pala ibig sabihin nun. Come to me! Come! Huwag mo nang tagalan! Come! Do not delay! Fast! Walang pinag-aiba yan doon sa batang nalulunod. Church, yung batang nalulunod, di ba, liga na rito! Abutin mo yung kamay ko! Come! Come! Nagmamadali ang Panginoon sa pagsasabi nito because He knows the danger.
He knows that you need Him. Come! Come! Hindi pala yun yung, come to me, all you are weary. No, it's not. Come! Kaya, what a contrast between God and man. Kung ang tao, lalo na pag matanda ka na, limot ka na, history ka na lang. Pero ang Diyos, kailanman, hindi ka makakalimutan. Yan po ang worry ng mga matatanda. Paano na ako pagtanda ko? Paano na? Sino na ang aalalay sa akin? Sino na ang mag-aalaga sa akin? Di ba? Kasi alam mo, pagka matanda ka na, lalo na pag ninabot mo na yung senior age, ay, ire-request ka na ng forced retirement. Mama, mag-retire ka na, senior ka na eh. So pag-retire mo, wala ka nang gagawin. Ngayon, mag-aalala ka na lang, papaano na ako? Pero nanay, tatay, lolo, lola, huwag ka mag-alala. Iwanan ka man ng tao, hindi ka iiwanan ni Lord. Amen? Iwanan ni Lord. Maniwala po kayo sa akin. Pangako niya yun eh. Diba? Iwanan ka man nila. Wow. Matanda ka na. Dati, abot mo pa yung nota. Ngayon, pag kumakanta ka, pumipiyok-piyok ka na. Di ba? Nagputian na ang mga buhok mo. Pasmado na ang mga kamay mo. Pero ang pangako ng Diyos sa'yo, even at the time when the world draws off, iwanan ka, layuan ka nila, lumayo man sila lahat, but God comes nearer. Sabi ko nga lagi, mawala na silang lahat, wag lang si Lord. Amen? Kasi alam nyo, yung weakness is always comes, pag tumatanda tayo, tanggapin natin yon. Kaya mga youth, enjoy ninyo yung relationship ninyo kay Lord. Hanggat bata pa kayo, enjoy ninyo. Marami pang planong magaganda ang Lord sa inyo throughout your lifetime. Kasi may promise ang Lord na hindi siya magpapabaya. Kasi pag tumanda ka na, syempre, nandyan na yung magkakasakit ka na, di ba? Tapos, wala na, sabi nga sa Bible, nandyan yung iba na yung magdadamit para sa'yo, kahit ayaw mo yung isusuot sa'yo. Dadaling ka sa lugar na ayaw mo naman, pinipilit ka nila. Di ba? Buti sana kung sa church ka dadalhin. Pero, tingnan nyo to. There's another character in the Bible by the name of Jacob. Tingnan mo yung declaration ni Jacob, ha? Tingnan mo. In book of Genesis, chapter 48, verse 15 says, then Jacob, kasi di ba na-change yung name niya to Israel, bless Joseph, binless niya yung kanyang anak, and said, the God before whom my fathers Abraham and Isaac walked in faithful obedience, the God who has been my shepherd. Alam naman natin, di ba? Pag shepherd, talagang I lack nothing. Di ba? Sabi ng Psalms 23, the God who sees and provide. Di ba? Leading and carrying me for all my life. So nakita ninyo, hindi lamang yung panahon ng good times, nandyan si Lord. Even in bad times. He cares for me all my life to this day. Hanggang ngayon, nandyan si Lord. Amen. Kasi yan po yung nature talaga ng Panginoon. May natututunan po ba tayo so far? Now, lastly, before we end, mapapansin mo doon sa verse, sa passage na binasa natin, Isaiah 46:4, ang sabi doon, I will be your God. Here comes the problem. The promise is only to those people who worship and acknowledge the true living God. Yung pangako ng Diyos para lamang doon sa nananampalataya sa tunay na Diyos. Church,
Sir, ma'am, man cannot live without God. Imagine mo, you have your throughout the lifetime na sinasabi ng Bible. Hindi pwedeng mabuhay ang tao ng walang Diyos. Hindi talaga pwede. You know why? In book of Acts chapter 17 verse 28 says, because for in Him we live. Itong buhay na to, utang natin sa Panginoon to. Pahiram lang to eh. In Him we live. Paggising mo sa umaga, salamat sa Panginoon, buhay pa ako. And then we move. And everything in our being is God's. Hindi pwedeng mabuhay ang tao ng walang Diyos. Subukan mo na alisin ng Diyos ng 5 minuto lang ang hininga mo. Man cannot live without God, church. Kailangan natin ng Diyos. Pakisabi mo nga sa katabi mo, kailangan mo si Lord. Kailangan mo si Lord. Because He's there throughout your lifetime. Balikan mo to appreciate the goodness of the Lord. God is faithful. God is with you throughout your lifetime because He made you. And He will care for you. Yan yung declaration and a promise na hindi natin dapat taken lightly. Hindi siya magpapabaya, hindi siya magbabago. Kaya, church, ang prayer ko for you today is yung constant care and faithfulness of the Lord throughout your lifetime. Alam ko, ang Diyos, hindi ka pababayaan. Trust Him. Hindi ka pababayaan. Naniniwala ka ba, hindi ka pababayaan ng Panginoon? Amen? But first, acknowledge Him as your God. I will be your God throughout your lifetime. Hindi mo kailangan mag-create ng sarili mong Diyos. You need to surrender your life to the true living God. Our Father God in heaven, through His Son Jesus Christ, and by the power of the Holy Ghost, the Holy Spirit. Church, again, sabi ko po sa inyo kanina, I was moved by this promise. Isaiah 46 verse 4. Before we end, pwede po ba paki-flash natin? Isaiah 46:4. Hindi natin may tatanggi, church. Sometimes overwhelmed tayo ng mga problema. Hindi natin alam kung malalampasan natin yung mga pagsubok ng buhay. Hindi ko alam, Pastor, kung kaya ko i-give up yung mga bisyo ko. Hindi ko alam, Pastor, kung kaya ko pang magpatuloy dito sa buhay na to. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Hindi ko alam kung ano ang future ko, Pastor. But I believe in God. Mga kapatid, if you have your personal relationship with the Lord, with our Lord and Savior Jesus Christ, may covenant sa iyo ang Panginoon today. Para sa mga bata, wow, start trusting the Lord now because He promised you throughout your lifetime. At sa mga matanda, nakatatanda, kahit po pumuti na yung buhok natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan. Hindi tayo pababayaan. I always been reminded every time magkukulay ako ng buhok. Every time makikita ko yung puting buhok ko, it reminds me of Isaiah 46:4. Lord, salamat
Kasi hindi ka nagpabaya sa akin mula pagkabata. Ngayon, hindi man ako ganun katanda, pero nandiyan ka lagi kang umaalalay. You deliver me, you save me. Tunay nga yung sabi ni Haring David, minsan ako may naging bata. Ngayon, matanda na ako. Pero kailanman, hindi ako nakakita ng anak ng Diyos na pinabayaan. Wow. Tayo po tayo lahat. Every seasons of life, even seasons in between, magtiwala ka sa Panginoon. Magtiwala ka. Nangako sa iyo ang Diyos. Hindi ka niya pababayaan.